Philip, pakiabot nga ng asukal sa mesa. Natigilan si San nang hindi asukal ang iniabot sa kanya ni Philip, kundi isang yakap mula sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang ulo sa kanyang balikat. Naistatwa si San sa kinatatayuan. Nilukob ng init ang pakiramdam niya. Wala siyang ibang maramdaman, kundi ang bilis ng tibok ng puso niya habang yakap siya ni Philip. Mula nang maging malapit sila sa isa't isa, ay marami na ang nagbago kay San. Whenever she looked at the expression in her own eyes, all she can see was forgiveness. Napatawad na niya ang mga taong nanakit sa kanya. At si Philip ang nagturo sa kanyang muling magpatawad. Kusang naramdaman ng puso ni San ang sari-saring mga damdamin. Aamin ni San na sariling malakas ang atraksyong nararamdaman niya tuwing malapit lamang sila ni Philip sa kanya. Ngunit may munting pangamba at takot pa rin sa kanyang puso. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Hindi natin malulutong chocolate cake kung hindi mo ko bibitawan. Kunwari ay saway ni San kay Philip, pero gustong gusto naman niya ang ginagawang pagyakap ng binata sa kanya. Naroon sila sa bahay ni Philip dahil nagpapaturo itong mag-bake ng cake. Gusto raw nitong matutong gawin iyon. Mamaya na, yayakapin muna kita. Masuyo ang tinig ni Philip. Ang sarap sa pakiramdam ng ginagawa nito. Naramdaman ni San ang init ng yakap ni Philip. Hindi ba pinapaabot mo ang asukal? Kaya nandito ako. Kasing sweet ng asukal. Ang corny mo. Humarap siya kay Philip at natatawang hinawakan ng mukha nito gamit ang kamay niyang may bahid ng chocolate. Lumakas ang tawa niya nang malagyan ng chocolate ang matangos nitong ilong. Gustong gusto mo naman yakap ko. Kunwari ka pa. Nanunod diyang sabi ni Philip. Sumimangot si San. Hindi kaya. Pilit na kumakawala siya rito. Bitawan mo na ako. Tuturuan pa kita magluto ng chocolate cake. Sabi mo sa akin, gusto mong matutunan ng paggawa nun. Hindi na kailangan. Ito na lang ay turo mo sa akin, ang pagyakap. Pilyong kinindatan pa siya nito. Pinalakihan niya ng mga mata ang binata. Magtigil ka nga. Puro ka talaga kalokohan. Hindi ako nagbibiro. Mapaghihintay naman ng chocolate cake pero ito hindi. Lalo siyang hinapit ni Philip at nilagyan din nito ng chocolate ang pisngi ni San. Kumawala siya rito at kinuha ang lalagyan ng chocolate at pinahid iyon sa mukha ni Philip. Mabilis na tumakbo siya palayo rito. Natawa siya sa itsura ni Philip. Punong-puno ng chocolate ang mukha nito. Dahil tumatawa ay napatili si San sa mga naabot ni Philip. Niyakap siya nito ng mahigpit. Hindi na siya makahinga sa sobrang lapit ng mga katawan nila. Natigilan si San sa pagbabago ng nababasa niya sa mga mata ni Philip. Naging masuyo ang mga iyon. Inipit nito ang ilang hibla ng buhok niyang kumawala sa likod ng kanyang tainga. Napakabilos ng tibok ng kanyang puso. Sunny, please stay. Let's just stay like this for a moment, please. Ang sabi ni Philip na hihirapang tinig. Ang ritmo ng kanyang puso ay pabilis ng pabilis. Gusto kong malaman mo na masaya ako. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng saya sa buong buhay ko. At ikaw ang dahilan nun. Natatandaan mo pa ba ang mga sinabi ko nun sa'yo? I said, I will make you forget your bastard of an ex-boyfriend. I wish I succeed, Sunny. Kasi gusto ko na nakikita kang masaya. Ayokong umiyak ka ulit tulad nung unang beses kitang nakitang umiiyak. Pwede mo ba akong hayaan pumasok sa buhay mo? Hindi ko na kasi mapigilan nararamdaman kong ito. Please forgive me for doing this. Naramdaman ni San na hinawakan ni Philip ang kanyang mga labi gamit ang hintituro nito. Nalasahan niya ang tamis ng chocolate sa kanyang kamay. Pakiramdam ni San ay biglang nag-init ang paligid. And those little butterflies in her stomach started to fly. Ilang sandali lamang at sakop na ni Philip ang mga labi ni San. Hinapit siya nito sa kanyang baywang. Parang may sariling pakpak ang kanyang mga kamay at ikinawit niya mga iyon sa batok ni Philip. Parang kakapusin ng hininga si San sa paraan ng paghalik nito sa kanya. Tinugon niya ang halik ni Philip ng ayon sa dikta ng kanyang puso. He deepened the kiss when he learned she was responding to his passionate kiss. She had been kissed before, but this kiss seemed exceptionally sweet. It was everything. A kiss
filled with both passion and tender care. She could feel his heartbeat beating fast. Dinaman ni Zan ng malakas na pintig ang kanyang puso. Gusto niyang isagaw na nagtagumpay si Philip dahil naging masaya na siya at hindi na kailanman iiyak ng dahil sa nakaraan. Gustong sabihin ni Zan kay Philip na matagal na itong nakapasok sa buhay niya. She wanted to tell him all those things, but for now, she would just treasure this sweet, lingering sensation that was invading her system.